Iginiit ni Health Secretary Ted Herbosa na updated ang gobyerno sa pagbabayad ng private hospital para sa indigent patients. Karamihan sa hindi pa nababayaran ay kulang lang daw sa dokumento. Nilinaw niya na hindi nag-i-issue ng guarantee letter ang DOH kundi may sarili itong programa para sa mga pasyenteng kapos sa pambayad. Kasabay nito, sinabi ng ilang private hospitals na hindi pa rin nababayaran ang ilang mga pasyenteng may guarantee letter. Para po talakayin natin ito, makakausap po natin si Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, President Dr. Jose De Grano. Doc, magandang gabi po sa inyo. Good evening po. Good evening. Good evening po sa inyong tatlo. Opo. Doc, pakipaliwanag nga po yung sinasabi po ng DOH na I think 39 hospitals lamang daw po sa Batangas yung meron pang problema, pero kulang daw po kasi yung mga isinumiting dokumento kaya hindi lang daw po nabayaran. But other than that, okay naman daw po yung iba. Okay po. Sige. Mahirap namang kontrahin natin kung ano man yung sinabi nila. But anyway, ganito po ang nangyari. 2 months ago po, meron po kasi kaming mga hinihintay na parang receivables na from them. Ito po yung kino-cover nga yung mga guarantee letters ng mga 39 hospitals po. Yan sa Batangas. Pero kahit po 39 hospitals yan, there are only around 43 or 44 private hospitals. So ibig sabihin po mga 90% po yan ng private hospitals ng Batangas ang involved yan. So, ang total amount po na hinihintay namin noon 2 months ago was around 530 million for the 39 hospitals. So, yun po. After mga 2 months, parang walang dumarating sa amin or kung may dumarating man, pakonti-konti lang. It's not the amount na talagang parang kung sa ipinramis nila na i-release nila sa amin. Siyempre po, yung mga ospital naman, may maliliit pong ospital dito sa amin. Hindi naman lahat medyo mahaba ang PC, katulad ng iba. Na, kasi ito po are services rendered already to our patients. Parang kung sa ito ay in advance na po ng mga hospitals, and imagine million po yon parang pag hindi po kami halimbawa isang hospital ay na maliit ay hindi nabayaran ng 1 o 2 milyon, medyo apektado na po ang kanilang operations. Kasi siyempre pansweldo po yan, pambili ng gamit, pambili ng gamot. Kaya medyo tinanong po namin, so babayaran ba nyo kaagad kami o rilisan? Ngayon, nung sabihin po nila na medyo hindi sumasagot agad sa amin at kukunti pa ang sinasabi nila, ay di sabi naman, ang option po namin ay stop muna or isuspend muna ang pagtanggap ng ating mga guarantee letters. Okay. So, syempre, pasyente yung maaapektuhan yan. Pero, balikan ko lang po yung sinasabi nilang documents. Talaga po bang may kulang na documents na na-submit sa DOH? Ano po itong dokumento na hinahanap nila, sir? Well, lahat pong yan. Siyempre po, yung kasama doon yung guarantee letter mismo. At kalakip po dyan, siyempre, kung ano po ang halimbawang pagkakautang nila sa ospital. Halimbawa, may utang sila sa gamot, may utang sa supplies, may utang sa professional fee ng doktor. Ito po kasing mga guarantee letter na yan, ibig sabihin po, meron silang pagkakautang pa o hindi pa nababayaran doon sa kanilang hospital bill. So, instead po na halimbawa lagay lang sila o pumirma sila ng promissory notes. Halimbawa, 100,000 ang kanilang hospital bill. Babawasin natin ang PhilHealth, babawasin natin ang kung may HMO sila, babawasin pa rin halimbawa ang PCSO, yung charity sweepstakes, etc. At saka yung halimbawa, binigyan sila ng guarantee letter ng mayor, ng konsihal. So halimbawa, ang naiiwan po 10,000 at kailangan po nilang bayaran yon ng cash. Ngayon, kung walang-wala na po sila talagang pambayad, yung lumalapit po sila at humihingi po sila ng tawag nating guarantee letter. Minsan sa mga opisyalis po natin.
At yun po, dumadaan po yan sa Department of Health at kung na-approvean po nila, halimbawa, galing kay Congressman na sabi nila ay okay na itong 10,000 na ng pasyente na yan, ay di tatanggapin naman po namin at i-release na po namin ang pasyente. Ano po ang dahilan bakit po hindi na ibigay agad sa DOH, if that's true? Actually, kumpleto naman po yun. Baka misinformed lang sila. Kasi hindi naman po magki-claim yung mga ospital na yan nang hindi kumpleto ang mga dokumentong yan. Kasi siyempre sila rin apektado kung hindi kumpleto. Siguro out of the 39, sabihin na natin na medyo may kinu-question sila ng mga 3 o 4 na ospital. Pero hindi po lahat yan ay kulang ang dokumento.